So bad news guys, nag-layoff ang magle-layoff ng mga around 2,000 na employees ang Amazon dito sa Canada, sa Quebec. At balita is isa-shutdown na nila yung location na yun. At marami ang maaapektuhan. Maraming mawawalan ng trabaho, and malakas ang kutob ko na this has something to do with the trade war that's brewing between Canada and US. Especially Trump is threatening Canada with a 25% tariff on all imports. So malaking ano yun, it's a malaking problema yun sa atin, sa mga nandito sa Canada, kasi for sure magtataasan ang mga bilihin, and hindi pa naman tayo fully recovered kung tutuusin sa COVID, sa inflation. Mataas pa rin ang interest rate, and I know bumaba na siya ng how many points from the peak, pero mataas pa rin siya, and a lot of people are still struggling, living paycheck to paycheck, and a lot of people also are behind their mortgages based on the news. And wala, nakakatakot lang din sa mga ganitong panahon na very unpredictable ang namumuno sa United States of America. Kilala naman natin si Trump bilang isang bully, and I'm really surprised talaga na siya pa rin yung nanalo despite everything that he has done. He butchered COVID response during his first term. He's a convicted felon, and he have a lot of lawsuits still that he has to face. And alam naman natin lahat, bully yan eh. And the way siya magsalita, and the way he he belittles and mocks and name people names. Ganun siya eh. Talagang and may pagka-racist talaga. Mahirap kasi natatandaan ko nung first term niya, nag-impose na rin siya ng tariff sa mga ilang produkto ng Canada na ini-import na sa US. And hindi ko lang matandaan masyado, pero hindi naman, or baka hindi ko lang maalala, na hindi naman masyadong naapektuhan ang Canada kasi kumbaga nag-retaliate ang Canada sa mga ilang produkto din ng US na nag-impose din sila ng tariff doon sa mga ilang targeted products sa US. Hindi naman lingid sa kaalaman ng mga nakararami dito sa Canada that Canada is the biggest trade partner ng US, being the neighbor sa north. Kaya nakakapagtaka eh, bakit bigla na hindi naman siya sa nakakagulat, pero hindi mo na-anticipate na ganun, out of the blue yun agad yung sasabihin niya. At hindi lang Canada, he is also threatening to annex Greenland. Gusto niyang kunin ng Greenland as well as Panama Canal. So, ganun talaga siya katindi. And wala yan sa mga ipinangako niya during his campaign. Ang pinangako niya is
yun ngang mass deportation, pababain niya yung mga presyo ng bilihin and all that. Tapos yun ngang magiging merit-based na daw ang hiring sa mga government offices. So, yun yung mga ilan sa mga ipinangako niya. At pinangako niya rin na he will end the war between Russia and Ukraine within the first 24 hours ng kanyang panunungkulan. Pero mukhang nabudol na naman ang mga MAGA supporters, mga MAGA fanatics dahil war is still going on between Russia and Ukraine. So, alam ko naman na itong mga MAGA fanatics na to is they don't care if he's a convicted felon. They don't care if he's a serial liar. He's a grifter. You know, he's a, lahat na ng napakasinungaling yan. And still people choose him to be the president again, once again. And talaga nakakabigla lang kasi siguro nga yung na-trigger talaga ni Trump yung galit ng mga tao, yung hate sa mga immigrants. Yun yung number one selling point niya, yung hate niya sa immigrants, na pinalalabas niya na ang mga immigrants ay mga kriminal. Yan, ganyan. For sure, some of them are criminals, but a lot of them are just fleeing their, from oppression, fleeing violence, fleeing hunger. And these people, karamihan dito, mga Native Americans, yung mga Mexican na yan, yung mga Venezuelan, Colombian, or whatever na nasa South America. These are native people, Native Americans, na drive out during the occupation of the British people and these Europeans. Kasi sila naman yung unang-unang nangamkam ng lupa. Yan sila nung pagdating ni Christopher Columbus, di ba? Nananahimik lang ang mga indigenous people dito sa Northern and South America. Tapos dumating yung mga Europeans na yan, and then sila na naghari. Nataboy na ang mga native. Ngayon may border na, may wall pang gustong itayo and all that. Gustong protektahan ang border. Pero kung isipin mo, gusto lang naman bumalik, gusto magtrabaho, gusto mabuhay ng mapayapa ng mga original settlers dito sa Amerika. Pero sila pa yung parang pinagtatabuyan ngayon. Parang lang, weirdo lang. Parang doesn't make sense. Noon pa yon, pero pero yun talaga yun eh. Europeans ang dayo lang dito. And ang Amerika ay lupa ng mga Native Americans, hindi ng mga Europeans. So, nakakapag lang. Oo, tama yun. I agree. Dapat ma-deport ang mga hindi law-abiding na yung mga nagko-commit ng mga crime. Kailangan ma-deport yan. I do agree with that. Pero para pati yung mga pinanganak na dyan, aalisan mo ng birthright citizenship,
malinaw naman ayon sa constitution nyo na sila ay Americans kapag sila ay ipinanganak dyan sa US. So, doesn't make sense. And, malaki ang magiging implication nito sa ekonomiya ng hindi lang ng Canada, ng Amerika, but it can also affect yung world economy. Like I said, napaka-unpredictable ni Trump. He also wanted to impose tariff against Chinese goods. I do understand that, but base sa aking pagkakaalam is ang tariff is inflationary yan. So, yung mga consumer ultimately ang magso-shoulder ng additional cost sa mga everyday things or everyday goods na binibili nila. And katulad nga, sabi nga nung they're voting Trump para bumaba ang presyo ng tinapay tsaka ng itlog. It's not gonna happen. It's not gonna happen. It's not gonna go down in price. Inflation may slow down, but you cannot expect products or goods to go down in price kasi ano na yan kumbaga naka-embed na doon sa nature ng business yung yung nagtaas ang mga utilities, nagtaas ang materials, nagtaas ang raw materials, nagtaas ang labor. So you cannot expect companies to just lower down their price para lang masatisfy ang gustong mangyari ni Donald Trump. It's not gonna happen. And like I said, he want to impose tariffs. So if bakit ka mag-i-impose ng tariff kung ang goal mo is to lower the price of the goods that the common American people are buying, like their basic needs, right? But for sure maapektuhan lahat yan. And I feel bad para doon sa mga MAGA fanatics na naghalal dito sa tao na to. It's like they're voting against their interest. Kasi ang gusto lang mangyari ng mga tao to, ng mga MAGA fanatics is mawala yung mga immigrants. Pag hindi nila kakulay, pag hindi ka puti, hindi ka American. Yun na yun. To put it bluntly, if you're not white, you're not American. Parang yan yung gusto nilang palabasin. So, marami tayong kababayan dyan sa US na mga illegal. So, and most of them, a lot of them are Trump supporters. Biruin mo yun, why would you vote for against your own interest, right? You guys know from the very beginning na ganyan ang gagawin ni Donald Trump. Talagang sisipain kayo niyang palabas by hook or by crook. Right? And now, the onus is on you because wala, siya sinuportahan niyo eh. So, wala na tang dapat sisihin kundi yung sarili niyo. Di ba? Wala, ganun talaga. And galit na galit ang mga Republicans sa Democrats na di kuno ay pinapatakbo ni George Soros.
I really don't know who George Soros is, but I think he's a businessman. Pero pag kung napanood nyo yung inauguration ni Donald Trump, makikita mo doon lahat ng mga CEOs ng the biggest tech companies in the world. Andun. Elon Musk was there, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, the CEO of Google, Sundar, I think he's Sundar Pichai or something like that, and Bernard Arnault of yung may-ari ng mga luxury goods, Louis Vuitton, like that. Larry Ellison was there, yung founder ng ChatGPT, and all these big CEOs, well-known people. Pero wala kang makikita na ordinaryo tao lang doon na supporters niya. Kasi, ang sabi nila, kasi malamig daw sa labas. Kaya hindi nag-conduct ng oath-taking sa ground, sa labas. Kaya ginanap na lang sa loob. Pero, kung hindi ako nagkakamali, nung panahon ni Obama, it's the same weather during the time na nag-take siya ng oath, yung first term niya. Kita ko talagang malamig noon kasi mga naka-coat at naka-winter jacket yung mga tao noon, time na yon. Nag-iiyakan pa nga sila Oprah Winfrey na andon, nag-iiyakan sila kasi nga first time in the history, black president of the United States, right? Malamig noon, malamig. Pero hindi pinagdamot ni Barack Obama yung opportunity na makasalamuha siya ng kanyang mga supporters during the time. Para ito si Trump talagang ang chami-chami lang yung mga body niya na mga billionaire din eh. 'Di ba? So it makes you think, talaga bang makatao to or para sa mahirap to? Is he really gonna do something to help the ordinary American people na mapagaan ang buhay nila? O ginamit lang sila using the issue of illegal immigrants and criminality para makakuha yung simpatya at boto ng mga tao na to. I feel bad. I really feel bad kasi nga I really think na they just voted against their own interest. Ayan, pag nangyari yung i-cutback niya ang healthcare coverage ng mga tao, lahat ng na-achieve ni Biden na pababain ng presyo ng gamot, for especially insulin, yung meron siyang naipasa na gun laws, and maraming Chips and Science Act, tapos siya biggest infrastructure bill na na-achieve ng Biden administration. He never really talk about anything other than I want to change the name of the Gulf of Mexico into Gulf of America. We will deport all these illegal immigrants and all that. I mean, I get it. Pabor din ako doon na mapadeport yung mga illegal immigrants na nag-commit ng mga krimen sa United States. I do agree with that. I do agree na dapat dumaan sila sa tamang proseso if they really wanted to stay in the States. Kasi problema din namin yan dito sa Canada. Marami na ring illegal immigrant in-exploit. Lalo na yung mga international students na in-exploit ang
kabaitan, in-exploit ang loose immigration policies ni Justin Trudeau. And now, ayaw na nilang umuwi. Kahit na marami sa kanila, paso na yung study permit nila. Marami nga sa kanila hindi na mahagilap eh. Baka yung iba, mga nagpunta na rin sa States, doon na nag-cross border na. Nag-cross border na sila to try their luck in the United States. Ang problema ngayon, si Trump, yari sila. Pagka nahuli sila ng ICE, yung immigration law enforcer, wala, talagang lalabas sila. Sipa talaga sila. And yun nga, wala. Even the farmers from the United States, I think they're just realizing it right now na pag talagang na-impose tong mass deportation na to, patay ang mga negosyo ng mga to, patay ang mga farm ng mga to. So, white people don't work for those kinds of jobs, like working in the farm, picking fruits, milking the cows. Di mo makikita itong mga puti na to na magtatrabaho ng mga ganong klase na trabaho. Yung mga immigrant lang kumakana ng mga ganyan. Kaya nga sila, kaya nga sila nag-hire minsan ng mga illegal immigrant. Kasi nga, they're just the ones who want to do the job. Wala, yung mga puti hindi mo aasahan sa mga ganyan. So, paano na ngayon? So, apektado ang production ng agriculture, and then apektado rin ng construction kasi marami ding immigrant ang nagtatrabaho sa construction sector. So, malaki magiging epekto niyan sa economy ng US, and eventually it will spill out sa ibang bansa din. Magdo-domino effect yan. So, kaya kailangan lang tayo, mag-ready lang tayo kasi unpredictable tong tao na to. And hindi nga makapaniwala ba't nanalo yan. Kasi nga, kriminal eh. He's a convicted felon, a rapist, insurrectionist. Diba? And people still choose him. Parang sa Pilipinas lang, si Duterte, ganun na ganun din. Ganun na ganun ang playbook. Yung populism, kung tawagin. Yung pagiging strongman, kung tawagin. Pero at the end of the day, wala namang na-accomplish. Si Trump, wala akong matandaan na na-accomplish yan during his first term. I don't remember any significant legislation na ipasa ng during Trump's administration, the first term, wala eh. If you guys know anything na legislation na naipasa under Trump's first term, let me know in the comment section below. Kung yung legislation na talagang makakatulong sa buhay ng mga tao sa Amerika, katulad lang ng pagpababa ng gamot, pagpababa ng presyo ng mga bahay o ang renta, anything that can help the people na ipasa ni Donald Trump. Aside from building the wall between Mexico and the US, which he did not achieve. Hindi naman niya nagawa yon. Wala namang wall. Merong wall, pero those are the existing walls.
even before his uh, presidency, the first term. May wall na doon, pero like I said, yung promise niya na pagbabayarin niya ang Mexico para sa wall na ipapatayo niya, wala. Wala nangyari. Di ba? So, yeah, expect the worst from this convicted felon. Talagang wala eh. Paatras na ang mundo ngayon, guys. Paatras na. Kung sino yung pinakagago, kung sino yung pinakasiraulo, siya yung nananalo. Sa Pilipinas na lang, magbobotohan na naman sa May. Mga senador. Nakikita nyo ba kung sino yung mga naandun sa top 12? Bongo, Bong Revilla, si Bato. Di ba? Yung mga grabe. Nag-iisip ba ang mga tao sa Pilipinas? Di ba? Nag-iisip ba kayo? Ba't parang para kayong mga walang pinag-aralan na bakit nananalo tong mga to? Di ba? Bakit nananalo tong mga to? Wala namang alam sa trabaho. Tapos puro kurakot pa. Yung iba na kulong na. Nakalabas pa. Hindi lang yun. Nung nag-eleksyon, nanalo uli. Anak ng teteng, di ba? Makapakamot ka na lang sa ulo eh. Mga tao talaga sa atin, walang katinuan eh. Grabe. Sinayang ng tao si Leni Robredo. Yun talaga ang pinaka-qualified sana maging presidente nung last election. Although Bongbong is doing a decent job. Bongbong Marcos is doing a decent job, to be honest. Coming from a Dilawan and a Kakamping, Bongbong Marcos is doing a decent job. Etong si Sara Duterte, dapat ma-impeach na to eh. And hindi na to makahawak ng kahit na anong pwesto sa gobyerno. Yang pamilya Duterte na yan, dapat mawala na yan sa gobyerno. Kasi talaga sila yung cancer eh. Naging normal na lang yung pambabalasubas, pagsisinungaling, yung siga-siga, dinadaan sa pambubrusko. Pero pag hiningan mo naman ng pumirma ka nga ng bank waiver, hindi ka makapirma. Napakasimpleng gagawin mo, pipirma ka lang ng bank waiver para tapos na. O ikaw Sara, dapat humarap ka sa hearing ng Senado or ng Kongreso na para maipaliwanag mo yung side mo, di ba? Under oath. Hindi yung dadaanin mo sa magbabanta ka pa. Diba? Papatay mo pa yung Pangulo. Ano ka ba? Parang hindi vice presidente niya natutuwa kaya yung mga bumoto dito? Diba? Nakakatuwa ba yung ganyan? Na parang palengkehan ng style eh. Walang kadeko-decorum eh. Tapos makikita ng mga anak natin, mga anak-anak nyo, makikita sa TV yung ganyang style. Ano na lang sasabihin nila, normal pala yung ganon. Diba? Matuto na tayo. Parang ang MAGA sa US, DDS sa Pilipinas. Ganon nangyari. Diba? Panatiko, talagang Tatay Digong eh. Matapang daw, papatayin yung mga adik. Pati mga inosente, patay. Collateral damage daw. Ngayon, hinahabol sila ng ICC, patay sila ngayon. Diba? Sana in my lifetime, magkaroon ng hustisya yung mga namatay ng walang katuturan dahil dyan sa drug war na yan.
Wala naman na-achieve si Duterte. Dire-diretso pa rin ng drugs. At lumalabas pa nga dun sa mga investigasyon ngayon. Mukhang sila pa yung involved sa drugs. 'Di ba? Tsaka hindi lang drugs, yung pogo na yan, 'di ba? Magkakadikit eh. 'Di ba? Yung mga drug lord kadikit mo. 'Di ba? Paano anong klaseng mental gymnastics pa yung kailangan para kahit anong mental gymnastics pa yung gawin nitong mga pro Duterte na to? Wala. Huli na yung Tatay Digong nyo eh. 'Di ba? Wala yan. Dali na. O, tapos ang best friend pa si Kibuloy. Siya pang rapist, 'di ba? So, walang patutunguhan pag hindi matututo ang mga botante dito sa Amerika tsaka sa Pilipinas. Tsaka kung saan mang panig ng mundo. Kapag naghalal ka ng maling leader, malaki ang implication niyan sa buhay ng tao. Hindi mo pwedeng i-downplay ang politika. Kahit sino sasabihin mo, kahit sino namang maupo, ganyan-ganyan. Hindi. Kung hindi naupo si Hitler sa Germany, tingin nyo magkakaroon ng World War II? Di ba? Di ba? Yung mga simpleng ganon. Kung wala yan si Saddam Hussein, si Gaddafi, di ba? Yung mga yan. Ano ba yung huli? Si Bashar al-Assad, di ba? Yung mga yan, nahalal yan eh. Napaupo sa pwesto. Ano nangyari sa buhay ng tao? Di ba? Nagkanta leche-leche. Kaya kailangan, pagka pipili tayo ng leader, usisain nating mabuti, maging matalino naman tayo. Tsaka use our common sense naman minsan, di ba? Ito, like for example, si Leni Robredo, walang bahid ng korupsyon. Yung nung naging vice president siya, kahit napakaliit ng budget ng opisina niya, ang dami niyang na-accomplish. And yan quantified. You can verify it. Tapos, pag naglabas ng mga pambobo na vlog tong mga DDS vloggers na to, paniwalang-paliwala naman yung mga tao, yung mga paninira nila kay Leni Robredo ng time na yun. Grabe. Di ba? Ngayon, di ba? Saan sila pinulot? Sa angkungan. Sa mga DDS na to. Di ba? Hindi ko na nga lang inaano eh. Kasi dati talagang binabardagol ko yung mga yan eh. Ngayon, hindi na masyado. Okay na ako. Parang sumuko na din ako eh. Gusto ko lang magpahinga. Hindi pala sumuko. Parang gusto ko lang magpahinga. Pabayaan ko na yung nangyayari dyan sa Pilipinas. Total, nandito na naman ako sa Canada. Pero dahil Pilipino tayo, di ba? Kahit nandito ako, siyempre kahit papaano apektado ka pa rin. Di ba? Kasi may mga mahal pa tayo sa buhay na nasa Pilipinas. Di ba? So, hindi mo po pwede sabihin na, nandiyan ka naman eh. So, wala ka nang pakialam dito. Hindi ganun. Una-una, nagpapadala ako ng pera dyan. At yung pera yung pinanggagastos dyan ng nanay ko. Di ba? O ng mga mahal natin sa buhay. Apektado yan kung paano patakbuhin o sino mang namumuno sa Pilipinas. Kung hanggang saan makakarating yung pera na pinadadala namin. Di ba? Sana maisip nyo yan. Sana maisip ng mga kababayan natin yan. Ay, nako. Nag-digress na naman ako. And, umaba na. So, mga kapasive, still, ang core content natin is my journey para ma-achieve ang financial freedom and financial independence. And we are hoping to retire early. And yun, may update tayo siguro sa susunod na video.
bukas meron tayong mga dividends na dadating. So, parang another pay raise na naman sa atin yun, guys. So, ganun lang yun. Parang yung paycheck ko sa 9 to 5 job ko, nadadagdagan pa yun every week. Every week nadadagdagan yung aming paycheck. So, magandang strategy para dun sa mga tao na naghahanap ng or gusto ng extra income without any effort or just a minimal effort na kailangan yung gawin. It's just like you have to save. You save, set aside yung savings nyo, and i-invest nyo. Yun lang yun. That's it. And know where to invest the money is the key para magkaroon ka ng passive income. Makapag-build kayo ng passive income portfolio that can sustain you for, hopefully, for the rest of our lives. So, yun lang yun. Maraming salamat mga passive, and thank you for watching this video. Peace.